Isang 15 anyos na binatilyo ang nasawi matapos masagasaan ng dump truck na minamaneho mismo ng kanyang ama sa loob ng demolition site ng lumang Pasig City Hall sa Caruncio Avenue, Barangay San Nicolas, hapon ng Huwebes, May 23. Kinilala ang biktima bilang si Charles Balangi, grade 5 student at residente ng Barangay Pinagbuhatan. Ayon sa inisyal na investigasyon, dakong 1:45 ng hapon, minamaneho ng kanyang ama na si Richard Balangi, 41 anyos, ang isang itim na dump truck na may plate number NBF 5898 nang maramdaman itong parang may bumangga sa gulong sa likuran. Nang bumaba ang driver para silipin, laking gulat niya nang matuklasang ang nasagasaan ay ang sarili niyang anak. Agad siyang humingi ng tulong sa mga kasamahang manggagawa na tumawag sa otoridad. Rumesponde ang kapulisan at ang Pasig Emergency Unit sa pangunguna ni Dr. Bernard San Marcos. Idineklara ang biktima na dead on the spot 2:00 Gs ng hapon. Kaagad na inaresto ang driver at dinala sa VTIU office para sa mas malalim na investigasyon. Ipinaalam sa kanya ang kanyang karapatan at ang kasong maaaring isampa laban sa kanya. Isa sa mga pangunahing tinututukan ngayon ng investigador ay kung paano nakapasok sa aktibong demolition site ang isang menor de edad, kung siya ba ay nagtatrabaho doon. May mga ulat na si Charles ay tumutulong umano sa ama sa pagbubuhat ng mga materyales na isang posibleng paglabag sa batas laban sa child labor. Lumutang din ang impormasyon na maaaring natutulog ang bata sa ilalim ng truck gamit ang lona bilang banig o kumot, isang detalyeng kinumpirma ng ilang nakasaksi at sa kumalat na din na video footage mula sa site. Patuloy ang investigasyon ukol sa posibleng kapabayaan mula sa panig ng kontraktor, kabilang na ang paglabag sa occupational safety standards at criminal negligence. Sinubukang kunin ng iNews Pasig ang pahayag ng kontraktor ngunit hindi tayo pinagbigyan. Ayon naman sa LGU, agad silang nagpadala ng mga emergency personnel sa lugar ng insidente at tiniyak na bibigyan ng kaukulang suporta ang pamilya ng biktima. Nagsasagawa din ng investigasyon ang Pasig City Police Station katuwang ang Pasig City Hall Construction Consortium upang alamin ang buong detalye ng pangyayari. Nagpaabot ng pakikiramay ang pamahalaang lungsod ng Pasig sa pamilya ng biktima at tiniyak na mahigpit nilang tinututukan ang insidente. Matatanda ang sinimula nitong taon ang demolition sa lumang City Hall Complex upang bigyang daan ang bagong Pasig City Hall Campus, proyektong nagkakahalaga ng mahigit 9 billion pesos alinsunod sa anunsyo ni Mayor Vico Soto noong 2024. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.